geography. Okay. Specifically on the Philippine map. Ayan, naman nakita niyo dyan, may Albay, Batangas, Laguna, Camarines Norte. Mga lugar na dapat alam natin. Okay, kagaya ng Mayon Volcano, Taal Volcano, Mount Makiling, Maria Cristina Falls, mga ganyan. Or dito sa Cordillera, yung Rice Terraces. Okay? At least dapat familiar kayo dyan. Ayan po, no? So, hindi po inaano na, oh, dapat pala pag teacher ka, lagi kang namamasyal, alam mo yung mga lugar na to, nakaka-travel ka. Hindi po kailangan mag-travel. Lalo na ngayon, high-tech na tayo. So, pwede nating i-search lahat. Ano ba yung mga magagandang historical or tanawin sa Philippines na dapat nating alam? So, ilang percent na lang tayo to get the correct answer? 50% na lang ulit kasi dalawa na po ang natanggal natin. Okay, so it increases our chance of getting the correct answer. Now, if you want to ace the LET or if you want to be a top-notcher, you should make sure that ma-practice mo yung process na to para mas maging sure ka, hindi yung bara-bara. Madami kasi sa atin pag nag-exam, alam niyo yung parang may lukso ng dugo agad-agad na, uy, ito na yun, ganyan. Tapos pala, may na-miss ka and then nagkamali ka. Okay po, no? So, ayan. So, dalawa na lang po, Batangas or Laguna. Ang tamang sagot ay Batangas. So, again, ano po yung tip natin doon? Be familiar with the historical or the tourist spots in the Philippines. Saan po ginawa ang tinawag na blood compact? Saan ginawa? Saan ang venue? Ayan, ng tinatawag Biyak natin na bato. ayan, yung biyak na bato, no, bato na nabiyak. Perfect. Ayan. Okay. So, all. Tama po. Okay. Literature. Ayan naman, sa literature tayo. And specifically under the subtopic on figure of speech. Ayan po. So, ito, napaka-common nito. So, sa dami-dami nito, kailangan natin maging familiar. So, ang tanong, ano daw pong figure of speech is used? She is as graceful as a swan. Ito ba ay metaphor, simile, hyperbole, or irony? Okay, again, question, Sir Alwin, para po ma-educate po tayong lahat. Ano po ang tama? Si neither and neither. Neither. Neither or neither. Okay, Yes. so sabi ni Sir, both are accepted. How about letter C? Hyperbole. Hyperbole. Alright. Natutunan na naman tayo. O, di ba? Ang galing. Gusto ko to. I like this. Na may isang nagre-review, may isang coach din. O, di ba? Nice. Okay. Natutunan. Ano pong sagot niyo, Sir Frank? Okay, si Sir Frank ang kasama sa mga nagre-review eh. Kaya... Okay. Ang alam ko, ma'am, pag ang isang note ko kasi pag sinabi mong simile is my word na mga like or as. Ang alam ko. Ayun. So, parang ganon. Pag irony, parang malayo po ata sa sagot. So, tatanggalin ko yung irony. Tapos, okay. So, yun po muna ang Ayan, isang so idea ko, ito ma'am. kasi magkasalungat eh. Paano mo sinabing, ano ba? Oo, basta hindi siya as. Hindi siya as. Okay, sige. Hyperbole is, ano to? Hyper. Pag sinabing hyper, exaggeration. Ayun, exaggeration to. Parang, hindi naman totoo. Parang ano ba, susungkitin ko ang mga tala. O mga ganon, di ba? Parang, sige nga, sungkitin mo nga yung mga tala. Kaya mo bang gawin yun? Hindi pwede. Kaya exaggerated. Gets po? Ayan. Okay, so simile, like, and as, metaphor. Ang metaphor kasi parang pagko-compare din, ano? Pero hindi siya gumagamit ng like and as. Ayan. So guys, ang ating sagot ay bravo. Okay. So next we have civics na topic and specifically government branches. Ayan. So dapat alam din natin yung mga sangay ng gobyerno. Okay? Tsaka sino-sino ba yung mga nandito? Ano ba yung mga roles nila? Ilan ba sila? Mga ganon, no? So, ayan. Which branch of the government is tasked with creating laws? So, take note po sa ating keyword. Ano daw po ang function ng branch of government? Creating laws. Frank, sa tingin mo? Ma'am, yung commission on audit. Kasi ang Ayan. audit, ang alam ko tungkol sa sa word na audit, pag-audit.
Tungkol sa pera to, di ba? Opo, Ayan. correct. So wala pong kinalaman sa paggawa ng mga laws. Okay, very good. Okay, guys. Pag tayo nag-analyze, kunwari hindi kayo familiar, no? From the word itself, dapat may madedecode kayo na from the root word, no? Nung mismong word. Pwede rin kayong humugot doon. So pag sinabing executive, ano ba ang root word nito? Saan ba to galing? Malamang sa execute para i-enact na, no? Ayan. Opo. So, yun po sila. Okay? So, hindi po siya creating laws. Alright? So, naiwan tayo sa legislative at judiciary. Ito medyo tricky. Bakit? Kasi nakita mo yung word na laws. Na-lost ka. Hindi mo alam. Nakulagot ka. Alin ang napaka-effective na patibong dito? Sige nga, ang ating sagot po ay legislative. Ayan, mga tips-tips lang muna tayo. Mga patikim lang po ng kung anong pwede nyo expect. And syempre, ito nako, napaka-basic kasi basic computer knowledge talaga. Okay, so ang tanong po sa board ay, which part of the computer is considered the brain? Okay, the brain. Ito ba yung hard drive, monitor, CPU, or RAM? Or Frank, alin pa yung unang mong tatanggalin? Hard drive, monitor, CPU, or RAM? Ma'am, ang tatanggalin ko syempre monitor kasi monitor Monitor. is nakikita, visual yan, Okay. yung nakikita lang natin, Okay, TV, so ganun hindi po. yan Tama brain. po. Okay, very good. Okay. Ano pa? Isa pa, sir, para 50-50 tayo. Okay, ma'am. Yung hard drive po, ang alam Hmm. ko po dyan tayo nagso-store o Very nagtatago good. ng file. Okay, ayan. O, yan na. Okay na. Kasi itong RAM is, ano ang RAM? Ano ang meaning? Ayun, so, more hints ha, more tips po ha. O to, habang tayo nagdi-discuss. Dapat alam niyo yung mga acronyms na ginagamit. Tapos, ano yung meanings nila? Or ano yung complete na ibig sabihin ng mga letters. Like for example, CPU. Ano ba ang C? Ano ang P? Ano ang U? So, Opo. CPU is what? Ma'am, ang Central alam ko po, Central Processing Unit po. Unit. Okay, very good. Central Opo. Processing Unit. Ano naman yung RAM or RAM? Yung RAM po Random Okay. Access Memory. So may memory Okay, po. ayan. Memory, uy. May Hala, ano word na kaya? keyword. Alin dyan ang brain? Oh my goodness. Ayan na po. Ano po sabi ng ating mga kasama? Okay, tama po kayo. Ang tamang sagot ay CPU. So again, hindi lang po dyan tayo nagtatapos. Meron pa pong mga acronyms like HTTML, mga ganyan, no? So anong ibig sabihin nito? Lahat pa ng related sa computer. Ano pa? Like USB. Ano ang meaning? SIM, SIM card. Okay? Ano ang meaning ng SIM? Ano ang Wi-Fi? Ito pa, computer knowledge. Ano yung mga shortcuts? Shortcuts. Ano mga shortcuts? Kunwari, gusto ko mag-delete. Ano yung press ko? Gusto ko mag-copy. Ano yung press ko? Ano pa? Mag-paste. What do I press? Okay, sa shortcut keys. Mga lang HTTP, tapos meron tayong HTML. Ayan. Ano yung mga meaning ng mga yan? Alright. Okay po. At saka, pagka sa basic computer knowledge also, like, ano ang gagamitin mo? Sabi, ano ang gagamitin mo kung ikaw ay mag-a-apply sa trabaho? Mga ganun, no? Yung mga um, software ba yun? Okay, so are you gonna use Word, Excel, PowerPoint, publishing, etc. Okay, mga ganyan. Okay? So ano daw ang pinaka-best mong pwedeng gamitin? Ganun po. Okay. Hardware, software, input, output. Ayan po. Input devices, output devices. Naku, question dito na parating lumalabas. Ang tanong I think is, which of the following is an input device? Okay? Tapos, madami pong, ay hindi, output pala. Output device yung tinatanong. Tapos, ang dami pong nagtatalo dun sa dalawang sagot. So, nag-50-50 sila. Ayan. So, guys, intindihin natin mabuti, ano ba ang output tsaka input device? And then, identify them in the parts of your computer na setup. Okay? Kasi pati po itong mouse, kasama yan. Yung monitor, yung printer, yung kunwari ako, mayroon akong tablet, ganyan, no?
ano ba yung mga yan? Or kung meron kang Bluetooth speaker, mga ganon. So, kasama pa rin dun sa system. So, ano tawag sa kanila? Alin ang output, alin ang input. Okay. Ganun po. Alright. Next, we move to, ayan, ang gagaling naman pala ng ating mga kasama. Next, ayan, vocabulary. Okay, ito yung paggamit natin ng context clues. Okay. So, ito po yung ating sentence. It goes this way. So, it says, he is an avid collector of stamps, always on the lookout for rare ones. Ano daw po? He is an avid collector of stamps, always on the lookout for rare ones. Okay. So, ang tanong, what does the word avid mean? One technique that I use, no, just in case I don't understand, I haven't encountered the word before, okay, is that I try to check the tendency of the word. Is it a positive word or a negative word? Ayun. So, dun muna ako. And then, from there, bakit po ganon? Tingnan natin mamaya para makita nyo yung flow, no? Bakit kaya ang unang tinitignan ni coach is, ito bang word na to ay positive or negative? Okay. So, tingnan natin. He is an avid collector of stamps. Always on the lookout for rare ones. So, ako, ang sabi dito, collector. So, kung collector siya, malamang positive to. Gets po? Kasi kinokollect niya eh. Lagi niyang ginagawa. Paulit-ulit niyang ginagawa. Alright. So, if that is the case, okay, so we're looking for a positive word. Definitely not. This is negative. So, ano pa kaya dito ang hindi din magandang word? Sir Frank, any idea? Ma'am, confused po. Ayun. Kasi nahihilo. Ibig sabihin, Oo, hindi diba? ko alam. Oo. Ay, di ba bakit ka pa naging collector kung confused ka? Ay, hindi mo alam. Ano bang gusto ko i-collect? Mga angels ba na maliliit or mga stamps? Okay, parang ganun, confused daw. Okay. So, naiwan, casual at saka enthusiastic. Ang maganda dito, itong dalawa, hindi po malapit ang meaning. Di ba? Yung isa, so-so. Yung isa, wow. Okay, boom, boom. Okay, ganun yan. So, ang avid sa tingin nyo, is it just so-so? Or pag enthusiastic, ito yung talagang kinakarir. Ayan, kinakarir. Okay, sa tingin nyo, alin po dito ang mas tamang sagot? Avid. Pareho naman po silang positive, kaya lang yung degree of being positive magkaiba. Enthusiastic. Ayun. Okay. Tama po ba? Po kayo. Okay. Yes. Ayan. So, ayun po, no? So, whether familiar kayo dun sa word or not, I'm sure yung word na collector, familiar tayo. Kaya po tinawag ang technique na to na paggamit ng context clues. Ayan po, no? So, pag sinabi pong context clues, ito yung titingnan natin kung ano yung relation ng word na yon dun sa iba pang mga words doon sa sentence. Ayan. So, pupulsuhan nyo kung positive ba itong sentence na to o negative ba siya. And then from there, okay, you can eliminate the words that do not have the same vibe as the word that you are looking for. Ayan po. So, yan lang po. Tapos, ang dami pa pong mga words or vocabs, no? So, to cite a few, meron tayong words like aplomb. Okay. With PRB, ayan, lahat ng mga words or common na vocabulary na kagaya nito, no, ay ibibigay po natin sa ating rational ng ating mga activities. Okay? So, yan po ang mga pwede nyo i-expect sa pag-enroll sa PRB. Ayan po, no? Ayan. So, gusto niyo po ba yung pagre-review na hindi kayo pilit at nahihirapan na nagme-memorize, no? Kasi madami po talaga dito minimemorize eh. Kaya lang kapag lagi mo po na-encounter o napapractice natin, ang tendency is hindi natin talaga kailangan i-memorize. Kailangan lang natin mag-practice, mag-review. Ayan po. Ayan. So, salamat po for joining me for the Gen Ed. So, I hope that you can join us in more evening sessions, okay? That might give you an idea also of what PRB can offer you. Okay po.